Mga kasirin, may kwento akong ibabahagi na siguradong makaka-relate kayo. Isang storya ng pagmamahal, pagkakamali, at pagkatuto. Meet Chano, isang lalaki na may maganda ng buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin siya masaya. Hanggang sa isang araw, nakilala niya si Lorraine, isang single mom na magpapabago ng lahat. Masalimuot, masaya, at puno ng emosyon. Tara, samahan ninyo ako sa kwento ni Chano at Lorraine. Hi, DJ Serene. Ako nga pala si Chano at gusto ko sanang i-share sa'yo ang kwento ko. Alam mo, parang nahulog lang sa isang malaking bilog na hindi ko matanaw ang dulo. Sa ngayon, nandyan ako sa kalagitnaan ng isang relasyon na, sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan patungo. May girlfriend ako, si Erica. Maganda siya, mabait, at may trabaho rin. Walang problema, di ba? Pero meron nga lang akong nararamdaman na hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Pansin ko na parang nawawala na yung spark sa relasyon namin. Para bang nagsasama kami dahil routine na lang. Hindi dahil gusto pa namin isa't isa. Isang araw, habang nagkakaroon kami ng dinner sa isang maliit na kanto ng Laguna, naiisip ko, paano ba ako nakarating dito? Sa ilang taon namin ni Erica, tila, ba hindi ko na nararamdaman ang init ng kanyang mga halik o yung simpleng tamang ugnayan. Hindi ko naman siya kaya gawing kaaway, pero alam ko rin na hindi ako masaya. Ang mga gabi namin ni Erica, parang nakakabit na lang sa isang pelikula. Magkakasama, oo. Pero hindi na tulad ng dati. Yung bawat galak ay parang isang pagsubok. Minsan, iniisip ko na baka may kulang sa akin. Marahil ako ang may problema, o baka naman kami lang ni Erica ang nagkakaroon ng maling timing. Hindi ko alam. Nang isang araw, nagpunta ako sa isang cafe sa Laguna, nag-iisa, para lang magpahinga mula sa trabaho at makapag-isip. Doon ko nakilala si Lorraine. Hindi ko akalain na siya ang magiging daan para makita ko ang mga bagay na hindi ko pa nakikita. Hindi ko siya iniiwasan. Pero nang magtagpo kami, may kakaibang pakiramdam. Para bang may lumabas na ilaw sa dilim. Nag-order kami ng kape at nagkausap kami tungkol sa mga maliliit na bagay, trabaho, buhay, at ang pagiging single mom niya. Hindi ko naman masyadong iniisip yung mga detalye. Pero habang nag-uusap kami, naramdaman ko na may connection. Malayo siya sa klase ng babae na nakasanayan ko. Pero dun ko lang napansin na parang iba pala yung pakiramdam kapag may isang tao na handang makinig at intindihin ka ng hindi nagmamadali. Si Lorraine, kahit may anak, may mga pangarap pa rin, at kahit madalas siyang magtrabaho ng husto, hindi niya ipinapakita na may kulang sa kanya. Sa kabaligtaran, parang siya yung babae na hindi mo kailangang magtago sa harap niya. Hindi ko naman intensyon na tumingin ng iba sa kanya, pero sa mga oras na yon, hindi ko na naiwasang magtanong sa sarili ko. Bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit parang may something na hindi ko matukoy? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Pero alam ko na may nangyaring pagbabago sa isip ko. Minsan, naiisip ko na baka kaya kami ni Erica nagsama dahil sa convenience. Nandoon siya, nandyan, ako. Pero si Lorraine, iba. May bagong pag-asa, isang ibang mundo na hindi ko pa kayang isara. Sana, Serene, mabigyan mo ako ng konting liwanag tungkol dito. Hindi ko alam kung ito ba'y isang momentary feeling lang o may deeper meaning pa. Ano bang dapat kong gawin? Habang patuloy ang araw ko, hindi ko maiwasang mag-isip tungkol kay Lorraine. Sa mga pagkakataong hindi ko kasama si Erica, ang mga isip ko ay tila laging bumabalik sa cafe kung saan ko siya nakilala. Iba talaga siya. Parang may charm na hindi ko kayang ipaliwanag.
Hindi ko naman siya sinasadya na tinitingnan ng ganoon. Pero may mga bagay siyang ipinapakita na hindi ko nararamdaman kay Erica. Simple lang, pero nakakagising ng mga damdamin na hindi ko naisip na buhay pa pala. Isang araw, nagkita kami ulit ni Lorraine sa isang tindahan ng mga gamit. Wala naman kaming plano, pero nakatagpo kami ng pagkakataon na magkasabay. Habang naglalakad kami, nagsimula kaming mag-usap muli tungkol sa mga bagay na hindi ko pa kayang sabihin kay Erica. Napansin ko na ang mga mata ni Lorraine ay parang nagmamasid sa mga detalye ng buhay ko. Hindi siya tulad ni Erica na madalas puro sarili lang ang iniisip. Lorraine, sa mga simpleng bagay na pinapansin niya, para bang nakikita ko ang mundo sa mga mata niya. Habang nagsasalita siya, may naramdaman akong kakaibang saya. Yung pakiramdam na hindi ko na kailangang magpanggap. Iba si Lorraine. Hindi ko siya nakikita bilang isang option o distraction, kundi bilang isang tao na may malasakit at may pagkaintindi sa kung anong nararamdaman ko. Nakita ko sa kanya na hindi lahat ng mga tao sa paligid ko ay nakadepende lang sa mga pangako. Minsan, kailangan mo lang makatagpo ng taong magpapakita sa iyo ng ibang perspektiba sa buhay, na hindi lang puro pagpapanggap. Nagpatuloy kami sa kwentuhan. Wala kaming takot na magpahayag ng mga nararamdaman. Sabi niya, minsan mahirap maging isang single mom, pero natutunan niyang mahalin ang sarili at tanggapin kung ano ang buhay na meron siya. Hindi ko pa alam kung anong nangyayari sa akin, pero parang may bagong hinahanap ang puso ko na hindi ko kayang makita kay Erica. Pag-uwi ko, naghintay na si Erica. Parang wala lang nangyari, pareho kaming busy sa kani-kaniyang mundo. Nang makaupo kami sa sala, nagtanong siya, "Kumusta ka? Parang ang lala ng itsura mo." Sinabi ko na okay lang, pero alam ko na hindi ako okay. Hindi ko masabi kung anong nararamdaman ko, pero may kaba na hindi ko kayang alisin. Habang kumakain, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa kung anong gusto naming gawin sa buhay namin. Pero parang wala akong naramdaman na excitement. Parang ganito lang lagi. Wala nang bago. Hindi ko na natutunan kung anong masaya sa aming dalawa. Puno kami ng mga pangako. Pero ang mga ito'y naging isang formality lang. Parang may puwang na hindi ko kayang punan. At doon ko naisip, baka hindi ito na nga ang hinahanap ko. Hanggang isang araw, habang may meeting sa trabaho, ang mga thoughts ko tungkol kay Lorraine ay hindi na matanggal sa isip ko. Hindi ko siya inaasahan maging parte ng buhay ko, pero may nararamdaman akong bagay na hindi ko kayang isantabi. Ang hirap magdesisyon. Naalala ko yung simpleng usapan namin at kung paanong siya ay hindi nagmamadali sa lahat ng bagay. Kahit ang buhay niya ay puno ng pagsubok, nakikita ko na masaya siya at tanggap ang lahat. Hindi ko alam kung saan ako patungo. Pero naramdaman ko na may bagong simula. Isang bagay na hindi ko naranasan kay Erica. Dito ko naisip na baka nga ito na yung moment ko kung saan kailangan ko magpatawad sa sarili ko at tuloy-tuloy lang ang mga araw ko. Pero iba na yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung paano ko ipaliwanag. Pero si Lorraine, hindi ko siya kayang alisin sa isip ko. Sa mga gabing magkasama kami, hindi ko na kayang itago sa sarili ko ang nararamdaman ko. Parang may kakaibang magnetism na nangyayari. Hindi siya parang ibang babae lang na nakakasalamuha ko. May deeper connection na nagsisimulang magbukas sa pagitan namin. Isa na namang weekend, nag-ayos ako ng lakad at hindi ko na kayang tanggihan ang pagkakataon na makita siya. Si Lorraine, kahit na single mom, palaging positibo sa buhay. Hindi siya nagrereklamo o nagpapakita ng mga kahinaan niya. Sa bawat pag-uusap namin,
Nararamdaman ko na may pagnanais siyang tulungan ako na makita ang mga bagay na hindi ko pa nakikita. Ibang klase siya. At doon, sa mga simpleng moments namin, nagsimula nang magkaroon ng something na hindi ko kayang ipaliwanag. Nagkita kami sa isang park sa Laguna, kung saan madalas ang mga pamilya na naglalakad-lakad. Habang naglalakad kami, napansin ko ang mga maliliit na bagay na kayang ibigay ni Lorraine. Yung simpleng mga ngiti niya, yung mga titig na parang walang itinatago, at hindi ko kayang hindi mapansin yun. Hindi kami nagmamadali, walang pressure, at masaya lang kami sa oras na yon. Nandoon kami, magkausap, nagkakatawanan, at parang wala nang iba. Doon ko unang naramdaman na may nararamdaman ako na hindi ko kayang gawing lihim. Nang maglakad kami papunta sa isang bench, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga buhay namin. Si Lorraine medyo tahimik, pero makikita mo sa mga mata niya na may mas malalim siyang kwento na nais niyang ibahagi. Nagsimula na kaming magkwentuhan ng mas personal na mga bagay. Ang buhay niyang bilang isang single mom, ang mga pagsubok, at ang mga pagnanasan niyang magkaroon ng mas magandang buhay. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero pagkatapos ng ilang minuto nagkatinginan kami. Bago ko pa man matanto, nakaramdam ako ng init sa mga mata ko at si Lorraine, parang hindi siya nagmamadali. Hindi siya nag-push o gumawa ng kahit anong moves, pero may naramdaman akong kuryente. Yung mga simpleng tingin na parang nagsasabi ng mga bagay na hindi kayang isalita. Sa isang sandali, natutok sa mga mata ko si Lorraine at ako, hindi ko alam kung paano ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako at walang kalaban-laban, hinawakan ko ang kamay niya. Hindi siya umiwas. Sa halip, ngumiti siya at tinanong, "Bakit? Anong nararamdaman mo?" Napalunok ako, hindi ko alam kung anong sasabihin, pero hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. At sa sandaling yon, sinabi ko sa kanya, "Hindi ko alam kung anong nangyayari sa atin, pero may nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag." Si Lorraine, parang hindi siya nagulat. Kakaibang pakiramdam. Hindi siya parang ibang babae na maghahanap ng sagot o magbibigay ng kung ano-anong eksplanasyon. Sa halip, siya'y ngumiti lang at sabi, "Walang masama sa nararamdaman mo. Hindi naman laging tama ang mga bagay sa buhay, pero minsan kailangan lang natin magtiwala sa nararamdaman natin." At doon, nangyari na ang hindi ko inaasahan. Nagtama ang mga labi namin. Hindi ko na kailangang mag-isip pa. Dahil sa oras na iyon, alam kong may espesyal na nangyayari. Hindi kami nagmadali o nag-push ng boundaries. Pero sa mga sandaling iyon, nandoon kami sa isa't isa. At wala nang iba pa. Matapos ang halik na iyon, hindi kami nag-usap agad. Nagtuloy lang kami sa lakad. Parang walang nangyari. Pero sa bawat hakbang ko, ramdam ko na iba na yung pakiramdam ko. Hindi ko alam kung anong magiging epekto ng lahat ng ito. Pero isa lang ang sigurado ko. May nangyari na. At hindi ko na kayang balikan pa ang mga nakaraan ko kay Erica nang walang pagdududa. Hindi ko alam kung anong magiging kinabukasan namin ni Lorraine. Pero sa pagkakataong ito, ang nararamdaman ko sa kanya ay tunay. At hindi ko akalain na mangyayari ulit. Parang ang bilis ng lahat, mula sa simpleng pagkikita, hanggang sa pagkakaroon ng mga sandali na hindi ko na kayang balikan o iwasan. Hindi ko rin inisip na ang susunod na pagkikita namin ni Lorraine ay magdudulot ng mga bagay na hindi ko alam kung paano ko haharapin. Isang gabi, habang nag-aalala ako sa trabaho at sa relasyon ko kay Erica, naisipan ko magpahinga at lumabas ng bahay. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero may nararamdaman akong kakaiba. Hindi ko rin alam kung anong hinahanap ko.
Pero alam ko lang na hindi ako masaya sa kung anong meron kami ni Erica. Nasa kalagitnaan pa rin ako ng mga tanong at pagdududa. Nagpunta ako sa isang bar sa Laguna. Hindi ko ito usual na hangout. Pero gusto ko lang mag-isa at mag-isip. Wala akong plano. Wala akong alam na kung anong mangyayari. Pero habang tinitingnan ko ang paligid, nakita ko siya, si Lorraine. Nandoon siya, mag-isa, naka-order ng kape, at parang hindi rin siya umaasa na magkikita kami. Nabigla ako. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Parang may kaguluhan sa dibdib ko. Nang magtama ang mga mata namin, parang may hindi ko kayang ipaliwanag na connection. Hindi ko siya tinawag, pero siya ang unang lumapit. May ngiti siya sa labi. Parang wala lang nangyari. Pero sa mga mata niya, alam kong hindi na kami pareho ng dati. Chano, hindi kita inaasahan dito, sabi niya habang naupo sa harap ko. Hindi ko rin inaasahan. Pero siguro, ito ang pagkakataon na matulungan akong mag-isip. Sagot ko. I tried to smile, pero ramdam ko na may kaba pa rin sa loob ko. Nag-umpisa kami ng kwentuhan. Tinanong niya ako kung paano ako, kung kumusta ang buhay ko. Tinanong ko rin siya kung anong ginagawa niya sa mga ganitong oras. At habang nag-uusap kami, hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Ang mga simpleng ngiti ni Lorraine, yung mga titig niyang puno ng meaning, parang nagbabalik lahat ng mga alaala ng gabing nagkita kami sa park. Habang kami magkasama, may isang bagay na parang nag-trigger sa aming dalawa. Hindi namin alam kung paano nangyari, pero sa gitna ng kwentuhan, sa mga simpleng titig at banayad na touch ng kamay, muling nagtagpo ang aming mga labi. Hindi ko na kayang pigilan. Hindi ko kayang labanan pa ang nararamdaman ko. Sa mga sandaling iyon, parang tanging siya lang ang nakita ko sa mundo. Nandyan kami, hindi nagmamadali, pero ang bawat galaw ay puno ng intensyon. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero sa bawat paglapit namin, at sa bawat halik na nagaganap, may nararamdaman akong saya na hindi ko na kayang itago. Sa mga oras na iyon, hindi ko na naiisip ang mga problema ko, ang mga tanong tungkol kay Erica. Nandyan lang kami, si Lorraine at ako, at ang mundo ay nagiging mas simple. Pagkatapos ng halik, hindi kami agad nagsalita. Pareho kaming tahimik, parang tinitimbang ang mga nangyari. Nag-ayos kami, at naglakad-lakad pa kami sa lugar na iyon. Pero sa mga sandaling yon, alam kong hindi na kami makakabalik pa sa mga dating buhay namin. May nangyari na isang bagay na hindi ko kayang gawing lihim at hindi ko na kayang itago. Hindi ko alam kung anong magiging epekto ng lahat ng ito sa buhay ko at sa relasyon ko kay Erica. Pero alam ko, may bahagi na ako kay Lorraine at hindi ko alam kung saan patungo ang lahat ng ito. Ang mga sandaling ito ay nagbigay ng mas malaking tanong sa puso ko. Kung si Lorraine ang magbibigay sa akin ng saya at pag-asa na hindi ko nakukuha kay Erica, ano ang gagawin ko? Hindi ko pa alam ang sagot, pero natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay makokontrol. May mga pagkakataon lang talaga na darating at hindi mo na kayang pigilan. Pagkatapos ng gabing iyon sa bar, hindi ko na kayang alisin sa isip ko si Lorraine. Parang may bago akong pananaw at hindi ko rin kayang iwasan ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko na kayang balewalain yung bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa totoo lang, medyo naguguluhan na ako. May pagkakasunod-sunod na nangyayari at ang lahat ng iyon ay nagpapalakas ng mga nararamdaman ko na hindi ko kayang tanggapin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, gusto ko. Isang gabi, nagpa siya akong tawagan. Siya, may gusto akong linawin. Hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganito nang hindi ko siya nakakausap ng maayos.
Pinili ko na magtulungan kami na malaman kung anong nangyayari sa amin. Lorraine, gusto ko sanang makita ka. Sabi ko. May gusto lang akong itanong at linawin. Hindi siya nagdalawang isip. Sige, Chano. Kung kailan mo gusto, sagot niya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman niya. Pero nagdesisyon kami na magkita sa isang hotel sa Laguna. Hindi ito isang hotel na may marangyang pangalan, pero mukhang tahimik at privado. Wala nang ibang tao, kaya sa mga oras na iyon, kami lang ang magkasama. Pagdating ko sa hotel, naghintay ako sa lobby. Nakaramdam ako ng kaba, ngunit parang may mga tanong sa utak ko na hindi ko kayang sagutin ng mag-isa. Ang kabang nararamdaman ko ay hindi ko pa kayang ilabas. Pero nang makita ko siya, lahat ng kaba ko nawala. Si Lorraine, naka-jacket, simple, at mukhang hindi nagmamadali. Nasa harap kami ng kama. Nag-isa lang kami, walang anuman na nakakapag-alis ng tensyon. May mga saglit ng katahimikan, pero ramdam ko sa paligid ang takaw-pansin ng aming nararamdaman. Hindi na namin kayang magtago pa. Puno ng nararamdaman ng hangin, at tila natagpuan ko ang sarili ko na wala ng takot. Pagpasok ko sa kwarto, ramdam ko na ang tensyon sa hangin. Lahat ng kaba at tanong ko ay naglaho sa mga mata ni Lorraine. Hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko, ang init na bumabalot sa puso ko. Parang may isang parte ng utak ko na naguutos na magpigil, pero ang katawan ko ay nagsasalita ng ibang bagay. Tahimik lang kami sa umpisa, walang masyadong sinasabi. Ang mga mata ni Lorraine, puno ng mga tanong at sagot na hindi kailangang ilabas ng salita. Naglakad siya patungo sa akin at dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ko. Ang simpleng gesture na yon ay nagpadama sa akin ng isang init na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko na kayang magpigil pa. Hindi ko na kayang gawing lihim ang nararamdaman ko. Lumapit siya sa akin at sa mga sandaling iyon, wala na akong pakialam kung anong mangyayari. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin. Pero naramdaman ko na ang puso ko ay nagsisigaw ng, oo. Ang mga labi namin ay nagtagpo at sa unang halik pa lang, parang nahanap ko na ang sagot sa lahat ng tanong ko. Walang pag-aalinlangan, walang takot. Masarap, sobra. Hindi ko na kayang pigilan. Ang bawat halik kay Lorraine ay parang isang paghahanap ng kasiyahan na hindi ko pa naranasan. Wala nang ibang tao sa paligid, walang ibang mundo kundi kami lang dalawa. Napansin ko na habang kami ay magkalapat ang mga labi, ang mga kamay niya ay dahan-dahang gumagalaw sa katawan ko. Tinanggal ang mga sagabal, ang mga pader na pinagtibay ko sa sarili ko. Chano. Mahina niyang bulong, habang ang mga labi namin ay magkalapit pa. Naramdaman ko ang init ng katawan niya, at halos hindi ko na kayang makapag-isip ng matino. Ang mga daliri ko ay naghanap sa katawan niya. Tinulungan ko siyang alisin ang mga saplot sa katawan niya. At si Lorraine naman ay hindi nag-atubiling gumante. Pareho kaming naglalapat sa bawat galaw, parang isang sayaw na hindi na kayang tapusin. Ang bawat haplos ni Lorraine ay nagbigay sa akin ng sarap na hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko na kayang pigilin pa. Wala akong iniisip na mali. Wala akong pakialam kung anong mangyayari pagkatapos ng gabing ito. Ang tanging alam ko lang ay ang bawat sandali, ang bawat halik, ang bawat titig niya sa mga mata ko ay puro kaligayahan. Habang magkasama kami sa kwarto, nawala ang lahat ng pagkabahala na nararamdaman ko noong unang mga araw. Walang takot. Walang alinlangan. Ang tanging nararamdaman ko lang ay ang sarap ng bawat galaw, bawat yakap, at bawat hagod ng katawan niya. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko kay Lorraine.
Para bang siya ang nagsisilbing sagot sa lahat ng pagnanasa at pangarap ko. Si Lorraine, hindi siya nagmamadali. Walang pilit. Walang sapilitan. Ang bawat minuto ay puno ng meaning. Ang bawat sandali na kami lang dalawa ang naroroon, siya lang ang nararamdaman ko. Ang bawat paghaplos, bawat paghalik, ay isang lihim na hindi ko na kayang ipagdamot. Hindi ko na kailangang magtanong pa. Ang lahat ng sagot ay nararamdaman ko sa mga labi niyang tumama sa aking pisngi. Wala nang ibang iniisip kundi ang kasiyahan ng sandaling iyon. Sarap na hindi ko pa naranasan at hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos. Pero sa mga sandaling iyon, si Lorraine lang ang nakikita ko. Siya lang. Pagkatapos ng gabing iyon, parang isang malaking tanong na hindi ko kayang sagutin. Iba ang nararamdaman ko kay Lorraine. Parang may kakaibang koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang gabing iyon ay nagbigay sa akin ng mga sagot, pero nag-iwan din ng mas maraming tanong. Kung ang nangyari sa amin ni Lorraine ay isang pagkakamali, bakit pakiramdam ko'y hindi? Kung mali ito, bakit sa bawat oras na magkasama kami, parang ako'y nabubuhay muli? Kinabukasan, hindi ko pa kayang harapin ang reality. Hindi ko alam kung paano magpatuloy. Habang nagsisimula ang araw, may isang bahagi ng utak ko na sinasabing, anong nangyari? Ang nangyaring iyon ba ay dapat ba? Pero hindi ko kayang itago ang saya sa loob ko. Hindi ko kayang alisin ang mga alaala ng gabing iyon. At si Lorraine, wala siyang ibang sinabi, kundi ang magpasalamat sa mga sandaling iyon. Pero parang may hindi kami sinasabi sa isa't isa. Parang may mga alon na kumikilos sa pagitan namin, ngunit hindi namin kayang harapin. Nagpa siya akong tawagan, siya. Lorraine, gusto ko sanang mag-usap tayo. Sabi ko habang pinipigilan ng puso ko na magkalituhan. Dumating siya sa lugar kung saan kami unang nagkita, sa isang maliit na kafe sa tabi ng kalsada. Hindi kami nagmadali. Nag-order siya ng kape at ako naman ng iced tea. Tahimik kami, parang may mga saloobin na hindi kayang ilabas ng salita. At pagkatapos ng ilang minutong katahimikan, nagsimula siyang magsalita. Chano, ang nangyari sa atin, hindi ko alam kung anong ibig sabihin. Pero gusto ko lang sanang linawin. Hindi ko sinadyang pumasok sa buhay mo. Wala akong intensyon na magdulot ng kalituhan. Ang mga sinabi ni Lorraine ay parang mga pahirap sa puso ko. Bawat salita niya ay nagsasabing gusto niya lang ng kasimplihan, ngunit sa mga mata niya, nakita ko ang isang nararamdaman na hindi rin niya kayang iwasan. Ngunit ako, hindi ko alam kung paano ko tatahakin ang susunod na hakbang. Hindi ko alam, Lorraine. Ang dami ko nang iniisip. Si Erica? Wala na bang pag-asa? Tanong niya, hindi bilang isang taong nanghuhusga, kundi isang tao na nauunawaan ang nararamdaman ko. Si Erica, sagot ko. Siya pa rin ang kasama ko. Pero hindi ko alam kung anong meron kami. Parang may kulang. At nung nakita kita, parang may nakita akong mas malalim. Hindi ko kayang ipaliwanag. Tumahimik siya saglit. Ang buhay natin, Chano, hindi palaging makokontrol. May mga pagkakataon na madadala tayo sa mga bagay na hindi natin kayang gawing tama. Pero hindi ibig sabihin nun na mali na. Napaisip ako sa mga sinabi ni Lorraine. Wala siyang ginigiit. Pero alam ko, may mga bagay siyang hindi kayang ilabas. Ang mga tanong na iniiwasan ko, siya ang nagbigay ng sagot. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa pagitan namin. Pero sa mga oras na yon, nararamdaman ko na parang may koneksyon na hindi ko kayang alisin. Hindi ko na kayang iwasan ang nararamdaman ko kay Lorraine. Hindi ko alam kung anong magiging epekto nito sa buhay ko.
kung ano ang mangyayari sa relasyon ko kay Erica. Pero isang bagay lang ang sigurado ko. May nangyaring hindi ko kayang itago. Parang may bahagi ng puso ko na nagsasabi na hindi ko kayang lumabas sa mga sandali na ito. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan mo lang tanggapin ang nararamdaman mo at ituloy ang kwento, kahit na hindi mo pa alam ang susunod na kabanata. Tiano, ang buhay ay puno ng pagpili, sabi ni Lorraine. At sa huli, ikaw lang ang makakapili kung anong magiging landas mo. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Kung saan kami papunta, hindi ko pa alam. Ang tanging alam ko, si Lorraine at ang nangyari sa amin ay magbubukas ng mas malalim na kwento. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin sa susunod. Pero sa bawat sandali, natutunan ko na ang mga emosyon ay hindi laging makokontrol. Saka ko lang naisip, ang susunod na hakbang ay isang hakbang na hindi ko namamalayan. Pero araw-araw na palang napapadalas ang pagpunta ko sa bahay ni Lorraine. Minsan, ang dahilan ko lang ay gusto kong makipagkita, makapag-usap, pero hindi ko na kayang pigilin. May mga araw na sabay kami magtanghalian, may mga araw na magkasama kami maghapon, at may mga gabi na nauuwi sa kwentuhan sa sofa, kung saan parang ang mga oras ay hindi na kayang i-reverse. Wala nang limitasyon ang mga pagbisita ko sa bahay niya. At kahit hindi ko pa natatanggap na may nangyayari sa amin, ramdam ko na may isang bagay na hindi ko kayang itago. Si Lorraine hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagpapakita ng anumang kalituhan. Hindi ko rin siya naririnig na nagsasalita ng sobra. Laging tahimik. At sa mga mata niya, nararamdaman ko na may mga saloobin siyang hindi kayang ilabas. Pero kami, ang mga mata namin, ang mga ngiti namin, nagsasabi ng maraming bagay na hindi kayang itago. Minsan, pag hindi kami nagsasalita, mas intense ang koneksyon namin. Ang unang beses na dumaan ako sa bahay ni Lorraine nang walang plano, hindi ko pa alam kung anong mangyayari. Pumunta ako ng hapon, at nang bumangon siya mula sa kama, parang ang init ng mga mata niya ay nagsasabing, may mas malalim na nangyayari. Nagkatinginan kami, at bago ko pa siya tanungin kung anong ginagawa niya, tumabi siya sa akin at tinanong, ako kung gusto ko bang mag-dinner. Tiano, anong gusto mong kainin? Tanong niya habang naglalakad kami papunta sa kusina. Anong meron? Tanong ko. Medyo hindi ko na kayang mag-isip ng malinaw. Ang mga simpleng tanong ni Lorraine ay nagiging malaking epekto sa nararamdaman ko. Kung hindi ko pa alam, ayaw ko nang mapagod sa paghahanap ng mga sagot na hindi ko kayang hanapin. Habang nagluluto siya, hindi kami nag-uusap ng madalas. Ang mga kilos lang niya ay parang siya lang ang nag-aalaga sa akin. Binibigyan niya ako ng puwang para mag-isip, ngunit hindi rin niya ako pinapabayaan. Kung may oras kami, nag-aabot kami ng mga simpleng ngiti o minsan ng mga titig na magkasama. Kami sa isang mundong kami lang ang may alam. Madalas niyang tawagin ako ng pangalan ko na may kasamang lambing, kaya't hindi ko kayang tanggihan ang bawat saglit. Nang matapos ang hapunan, naupo kami sa sala at nanood ng pelikula. Ako, tahimik lang. Pero sa bawat tagpo ng pelikula, ramdam ko na parang kami na ang storya. Hindi ko kayang ilihim na si Lorraine lang ang iniisip ko. Habang magkasama kami, si Lorraine, hindi niya ako pinapaligaya lang sa mga simpleng bagay. Ang pagiging komportable ko sa kanya ay isang bagay na hindi ko kayang baguhin. Hindi ko kayang tumanggi sa bawat hipo niya o sa mga pagbibigay niya ng malakabighani ang mga ngiti. Isang gabi, habang nanonood kami ng TV, nag-cruise ang mga kamay namin. Wala kaming imik, pero ang katawan namin parang nagsasalita.
Lumapit siya sa akin at inilapit ang kanyang ulo sa balikat ko, na parang walang ibang iniisip kundi ang pagiging malapit sa akin. Hindi ko kayang itanggi. Ramdam ko na may nangyayari. Ang mga halik na nagsimula sa simpleng dampi ng labi ay naging mas matagal, mas matindi. At habang ang gabing iyon ay nagpatuloy, si Lorraine ay naging bahagi ng mga pangarap ko. Mga pangarap na hindi ko alam kung kailan o paano mangyayari. Pero ang mga sandaling iyon, masarap. Hindi ko na kayang pigilin. Ang mga paghalik ni Lorraine, ang mga yakap niya, parang nagsasabing, may mas malalim kaming koneksyon. Hindi na kami nag-aargumento. Hindi na kami nag-iisip ng mga bagay na hindi kayang baguhin. Sa mga sandaling iyon, si Lorraine lang at ako, at sa bawat hipo niya sa katawan ko, na para bang inaalagaan niya ang bawat piraso ng puso ko. Minsan, magkakasama kami sa maliit na balcony, sa harap ng bahay niya, umiinom ng kape, at nag-uusap ng mga bagay na hindi kayang sabihin ng ibang tao. May mga pagkakataon na nakangiti lang siya, at may mga pagkakataon na nakatingin lang kami sa mga bituin na parang hindi kami nawawala sa mundo. Sa mga simpleng sandaling iyon, natutunan ko na ang bawat hakbang na ginagawa ko ay patungo kay Lorraine. Patungo sa isang bagay na wala akong takot. Isang araw, habang naglalakad kami sa paligid ng bahay niya, nagpunta kami sa malapit na parke. Hindi kami magkasama sa madaming tao. Tanging kami lang, nag-uusap, nagkakatawanan, at walang alinlangan. May mga simpleng pagkakataon na nagkakaroon kami ng mga matamis na tinginan. Ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan kong tanggapin na may nangyaring mas magaan sa pagitan namin. At sa bawat araw na lumipas, si Lorraine ay nagiging hindi ko alam kung paano magsimula, pero sa mga sumunod na araw, parang ang lahat ay naging mas intense. Ang bawat sandali na magkasama kami ni Lorraine ay puno ng tensyon. Isang tensyon na hindi ko kayang kontrolin. Bawat galaw niya, bawat titig, bawat halik, lahat ng iyon ay parang tinuturuan ako kung paano maging mas buo, kung paano mas tanggapin ang sarili ko. Pero ang tanong ko lang, bakit ko nararamdaman ang ganitong klaseng lakas ng koneksyon sa kanya? Wala akong sagot, pero hindi ko na kayang pigilan ang nararamdaman ko. Si Lorraine, hindi siya nagmamadali. Laging mabait, laging malambing. Pero may mga pagkakataon na ang mga simpleng galak namin ay nauurong. Hindi siya katulad ng iba. Hindi niya ako pinipilit. Pero nararamdaman ko na may mas malalim kaming pinagdadaanan. Isang bagay na hindi ko kayang isalaysay ng buo. Hindi ko kayang sabihin kung anong ibig sabihin ng lahat ng ito. Ngunit alam ko lang, araw-araw, natututo akong maging mas totoo sa mga nararamdaman ko. Ang araw na yon, dumaan ako sa bahay ni Lorraine. Hindi ko planadong magtagal, pero nagtagal kami ng matagal. Sabi ko sa sarili ko, wala namang masama kung magstay lang ako ng konti. Pero habang tumatagal kami sa kwarto niya, bawat minuto ay naging mas puno ng init. Hindi na ako makahinga ng maayos, kasi kahit hindi kami nag-uusap, ang katawan ko ay nagsasalita para sa amin. Nagkatinginan kami at hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Lumapit siya sa akin at ako naman, hindi ko kayang lumayo. Hindi na kami nagdalawang isip. Inilapit ko ang labi ko sa kanya. At ang bawat halik ay mas intense kaysa sa mga nakaraan. Wala nang alinlangan, walang pag-iwas. Naramdaman ko na ang bawat kagat ng labi niya, bawat dulo ng dila niya ay nagpasabog sa katawan ko ng init na hindi ko kayang kontrolin. Wala nang mali siya, kundi pure na pagnanasa at kilig. Habang ang mga labi namin ay magkalapat, ang mga kamay ko ay nagsimulang maglakbay sa katawan niya. Ang init ng balat niya ay parang nag-aapoy sa aking mga palad. Hindi ko na kayang maghintay pa.
Sa bawat galaw ng mga kamay ko at sa bawat hakbang na tinatahak namin patungo sa kama, hindi ko na kayang pigilan. Ang hininga namin ay sabay na naglalaban sa hangin at ang bawat segundo ay parang isang mahaba at masarap na pagkakataon. Sumandal siya sa kama at ako naman, walang pag-aalinlangan, dumaan sa kanyang leeg at kilikili. Hindi ko kayang pigilan ang katawan ko. Bawat halik, bawat haplos, bawat galaw ay tila tinutulungan kami ng katawan namin na magbigay ng kaligayahan sa isa't isa. Wala nang ibang nararamdaman, kundi ang lakas ng puso ko na sumisigaw ng pangalan niya. Si Lorraine, parang isang apoy na hindi kayang patayin, parang isang apoy na patuloy na sumisiko sa gabi. Ang bawat ulos ng katawan ko sa kanya ay parang isang pagsabog ng nararamdaman, ng mga kilig, ng mga kagustuhan na hindi ko kayang ilihim. Habang siya naman ay sumusunod sa bawat galaw ko, mas lalong naging malinaw sa akin na hindi lang basta katawan ang pinag-uusapan namin. Hindi lang kami nagkakaroon ng kasiyahan, kundi may mas malalim pang koneksyon na hindi ko kayang ipaliwanag. Nang magsimula ang mga haplos, ang mga halik, ang bawat pag-ungol na naririnig ko mula sa kanya, parang naging tanging kami na lang sa mundong ito. Walang kalaban, walang takot. Hindi kami nagmamadali at hindi ko kayang alisin sa isip ko ang mga sandaling iyon, ang bawat haplos ni Lorraine, ang bawat pagsabay niya sa bawat galaw ko. Parang nagsasabing may mas malalim pang nararamdaman kami sa isa't isa. Sa kabila ng init at tensyon, may isang bahagi sa akin na nagsasabing, walang dapat iwasan, walang masama. Ang mga sandali na ito ay para lang sa atin. Nang matapos ang gabing iyon, hindi na ako nakaramdam ng takot o panghihinayang. Alam kong may mas matindi pang nararamdaman kaming dalawa. Mas malalim na koneksyon na hindi kayang sukatin ng kahit anong salita. Sa huli, ang tanging alam ko lang ay may nangyaring hindi ko kayang ipaliwanag. At sa bawat sandali ng gabing iyon, si Lorraine ay naging isang apoy na hindi ko kaya. Nang mag-umaga, parang ang lahat ng nangyari sa amin ni Lorraine ay naging isang magandang alaala na hindi ko kayang kalimutan. Hindi ko alam kung paano mangyayari ang lahat, pero habang magkasama kami, hindi ko kayang isiping may katapusan ng bawat sandali namin. Sa tuwing tatawa siya, sa tuwing magkakasama kami, parang ang mundo ko ay bumabalik sa normal. Mas magaan, mas makulay. Lumipas ang ilang linggo at hindi ko na kayang takasan pa ang nararamdaman ko. Si Lorraine ay naging bahagi ng araw-araw kong buhay. Hindi lang sa mga maliliit na detalye, kundi sa lahat ng aspeto ng pagkatao ko. Palagi ko siyang kinakausap, palagi ko siyang tinatanong kung anong plano niya sa buhay, kung anong gusto niyang gawin, at sa bawat sagot niya, natutunan kong tanggapin na mas maraming bagay ang dapat naming pagdaanan. Chano, natutuwa ako na dumating ka sa buhay ko. Sabi niya isang gabi habang naglalakad kami sa tabi ng lawa, magkahawak kamay. Alam mo, hindi ko rin alam kung anong nangyari. Pero parang ito na, yung tamang oras. Ngumiti ako, at sa mga salitang iyon, parang biglang tumahimik ang paligid. Sa kabila ng lahat ng kalituhan na nangyari, parang ang mundo ko ay nagsimula ulit sa kanya. Sa bawat minuto, bawat segundo na magkasama kami, ang mga bagay na pinakamahalaga sa buhay ay nagsimulang lumutang. Hindi ang mga material na bagay, kundi ang mga simpleng sandali. Ang mga tawanan, ang mga kwentuhan, at ang mga paghawak sa kamay na walang alinlangan. Sa mga sumunod na araw, nakakapagplano kami ng mga bagay. Kami ni Lorraine, hindi na lang kami mga tao na nagkakasalubong sa isang punto sa buhay. Nagiging parte kami ng buhay ng isa't isa at ramdam ko sa bawat hakbang namin na wala nang lugar para sa takot.
Hindi ko na kailangang magtago pa sa nararamdaman ko. Hindi na kami nag-iwasan. Walang komplikado. Walang malalim na sikreto. Ang lahat ay natural at sa huli, napagtanto ko na ito na ang lugar ko. Dito sa tabi ni Lorraine, sa buhay na nagsimula kaming magsama. At sa isang malamlam na hapon, habang magkasama kami sa park, lumuhod ako sa harap ni Lorraine at tinanong ko siya, Lorraine, gusto ko sanang makasama ka habang buhay. Gusto ko sanang ikaw na ang makasama ko sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Pwede bang maging tayo? Hindi ko alam kung anong reaksyon ang aabutin ko. Pero sa kanyang mga mata, nakita ko ang kasiyahan. Ngumiti siya at bago pa man siya magsalita, nakita ko sa kanya ang kaligayahan at ang mga pagnanais na wala sa ibang tao. Tumango siya at sa sagot niyang, "Oh, Chano, gusto ko rin." Parang ang puso ko ay nagbukas ng mas malalalim na pinto ng kaligayahan. Ang simpleng tanong na yon, nagdala ng isang bagong simula para sa amin. Hindi ko na kailangang mag-isip ng mga komplikadong plano para sa hinaharap. Alam ko, basta magkasama kami, wala nang ibang mahalaga. Sa bawat araw na dumaan, natutunan naming magsama, magtulungan, at mas tanggapin ang isa't isa ng buo. Si Erica, hindi ko na rin siya piniling balikan. Minsan kailangan mo lang tanggapin na may mga bagay na nagtatapos para makapagsimula ka ng bagong yugto. Hindi ko rin siya sinisi. Nalaman ko lang na hindi kami ang tamang tao para sa isa't isa. Si Lorraine, siya na ang tamang tao para sa akin. At sa lahat ng nangyari, natutunan kong mahalin siya ng walang kondisyon. Sa bawat araw na magkasama kami, natutunan ko kung paano yakapin ang lahat ng nararamdaman ko. Lorraine, hindi lang siya isang babae na nakita ko, kundi isang mahalagang parte ng buhay ko. Kung may isang bagay na natutunan ko mula sa lahat ng pagkakamali ko at mga pagkakataon ng pagsubok, iyon ay hindi ko na kailangang maghanap pa ng iba. Siya na ang hinahanap ko. At sa mga gabing magkasama kami, walang ingay, walang hiya-hiya, ako at si Lorraine lang. Magkahawak kamay, masaya, at ang mundo namin ay puno ng pagmamahal na tanging kami lang ang nakakaalam. Ayan mga kasirin, tapos na ang kwento ni Chano at Lorraine. Isang kwento ng bagong simula, ng pagmamahal na walang takot at walang alinlangan. Minsan, ang buhay ay hindi laging perpekto. Pero sa tamang tao, lahat ng pagsubok ay kayang lampasan. Sana'y nakarelate kayo at nahanap ang inspirasyon sa kanilang kwento. Hanggang sa muli, mga kasirin. Salamat sa pakikinig at huwag kalimutan, ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagtanggap sa ating sarili at sa iba. Stay tuned and always love with no limits.